Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili maling leader. Siya ang problema ng bansa. Mainit at matitinding sagutan mga kaibigan matapos magpakawala na naman ng paninira itong Sara Duterte, ating Vice Presidente, sa harap mismo ng stage. Naglabas na naman ng patama sa ating Pangulong Marcos at syempre ginawa na namang tanga ang mga DDS, yung kanilang mga supporters. Nakakalungkot. Kaya naman sa lahat po ng pambabalahura ni VP Sara Duterte sa ating Pangulo, abay hindi ito pinalagpas sa mga ganitong pahayag ng Vice. Talagang nakahanap sila ng katapat. At yung mouthpiece ng mga Duterte, yung mga Alipores, abay gigil na gigil dito mga kaibigan. Pero bago ang lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Umpisahan po muna natin dito kay Sara. In the past months, my name and my family's name have been dragged through the mud. I have repeatedly said it before, and I will say it again now. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Hindi kayo yung problema? Sure ka, madam? Well, di na natin kailangan tanungin pa yan, ha? Alam naman natin lahat kung ano yung totoo. Sige, tuloy mo pa. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first. Siyempre mga kaibigan, no? Ang talaga makikinabang dyan, pagtuluyan ng mawala sa pwesto ang mga Duterte, siyempre ang majority ng Pilipino na ayaw sa inyo. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Ikaw yun. Real talk nga naman, ikaw po yun. Wala kang kakayahan maging vice. DepEd Secretary nga, di mo kaya eh. Di ba? Sko. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Napakagaling. Ay nako, napakagaling po. Ulit-ulitin natin. Napakagaling ni VP Sara manira. Ay nako, sabi na nga, isisingit na naman yung 20 pesos na yan eh. Sinagot na po yan, ha? Yung 20 pesos. Yung sinasabi mo, na pagtapon sa tatay mo. Nako, paulit-ulit. Kaya ka madam nasasabihan ng fake news ni Attorney Castro eh. Kung ano sinasabi mo kasi Vice Presidente ka eh, no? Ay nako mga kaibigan. Kung ano-ano kasing lumalabas dyan sa bunganga mo eh. 'Di ba? Na puro paninira sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Kaya kasi nasabihan ni Attorney Claire Castro na fake news. 'Di ba? O eto mga kaibigan eto matindi. Yung birada ng palasyo patungkol nga dito sa mga pinagsasabi ng ating Vice Presidente. Eto mga kaibigan, pakinggan nyo. Nako, sigurado gigil na naman itong mga Alipores. Sigurado yan. Eto.
Yusek, kagabi po ay umattend si VP Sara sa meeting di avance ng PDP Laban. At sinabi niya po, ngayon daw nawi-witness ng buong bansa ang isang systematic demolition job against its political opponents. Sabi niya po, hindi sila ang problema, hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon. Sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kaniyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag na Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong nabisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may halaga pong na-recover na 65 million. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. So, hindi po ba siya ang problema ng bansa or isa sa mga problema ng bansa? Ay, nako, sabi ko na nga ba babalik sa'yo yung mga sinabi mo BP Sare. Yung mga paninira mo kasi. Tingin-tingin muna rin kasi sa salamin, no? Para makita nyo yung sarili ninyo. Akala nyo kasi ang lilinis ninyo Ayan na, sabi nga ni Attorney Claire, di ba? Tama yung sinabi mo. Tama na maraming nagkamali sa pagluklok ng isang leader at ikaw yun. Mantakin nyo naman. Di ba? Kilala nyo ba si Sara Duterte noon? Sige nga ho. Kung hindi lang dyan sa tatay niya. Galing ng Davao yan. Ano yung pagkakilala nyo sa kanya? Yung nanuntok ng sheriff. Yun na yun. Tapos sumikat na siya ng sumikat. Diba? Ano ba nagawa niya in terms of track record? Sige nga ho. Kung hindi lang dyan kay Duterte. Diba? Budol malala yun Yan, si Bongo. Sige nga ho, si Bato. Sige, kilala nyo ho ba yan? Ilang ulit na nating sinabi yan. Ang dami nyo nagsasabi na hindi nyo nga kilala yan. Pero dahil naniniwala kayo kay Duterte nung mga panahon na yon, yung mga panahon na nasa loob pa kayo ng budol. Na napaniwala nila kayo na itong mga to ang pag-asa ng bayan. At yan, isa na yan, si Sara Duterte, di ba? Ano ngayon nangyari? Yan ba? Yung tamang vice presidente natin. Ngayon mga kaibigan, sino ba tong matindi, mamulitika? Alam nyo, sa mundo po ng politika, walang masama dyan. Yung talagang mangampanya ka. Di ba? Pero kung yung sobra na may personal ka na, ibang usapan na ho yun. Lalo na to, antindi, paninira na ho yan. Negative campaigning na ho yan. Hindi nga lang negative kumbaga, talagang pang-demonyo na yung kampanyahan di ba? Ibang klase ho Talagang pinopoison mo yung utak ng mga kababayan natin. Di ba? Itinatanim mo lahat yung mga ka-fake newsan na yan. Yung sa 20 pesos na bigas, hindi naman totoo yun. Di po ba? Yung sinasabi niya regarding nga po dun sa eto malala. Isipin nyo, lagi niyang ipinagdidiinan yung issue sa pagkaka-aresto sa kanyang tatay. Pero, eto matindi. Ini-interview siya
Ha? Ini-interview naman siya regarding sa mga confidential funds. Anong sagot niya? Anong sagot niya mga kaibigan? Wala na, hindi na dapat yan binabalik-balikan. Nasa ano na nga yan, impeachment trial na nga yan eh. Oh, yung mga issue sa akin, nasa ano na yan, nasa DOJ na. Dapat hindi nyo na ibinabato sa akin yan. Galing, no? Galing mga kaibigan. Talagang pag-usapang accountability. Sabi ko nga sa inyo, nasusunog sila dyan, napapaso sila. Ayaw pag-usapan. Oh, pero yung issue sa bigas, ipapangalandakan niya kahit mali na nga siya. Tapos yung issue sa kanyang tatay, di ba halos tapos na nga yan mga kaibigan eh. Bakit? Yung kaso niya nasa ICC. Bakit pa ulit-ulit siya? Di ba mga kaibigan, alam natin kung sino talaga yung tunay na nagtatrabaho sa mga puro bunganga lang at yung matinding paninira lamang. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. And again mga kaibigan paki-like at i-share na din ang ating video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.